The Mysterious Intern. Kabanata 30. Nagulat sina Dean Robert Zing at ang isang binata nang marinig ang sinabi ni Dr. Allison Zhao. Hindi ko alam kung sino ang gusto ni Director Zhao na ilipat, sabi ni Dean Zing, na mabilis na nakabawi at nakangiting nagtanong. Si Brian Ye, sagot ni Dr. Zhao. Brian Ye. Nagtataka si Dean Zing. Parang pamilyar ang pangalan pero hindi niya maalala kung sino ito. Napatingin siya sa binata, na mas naguguluhan pa sa kanya. Isang doktor sa respiratory medicine, paliwanag ni Dr. Zhao. Respiratory medicine. Ang departamento kung saan dati ang anak ni Wesley Zing. Ang departamento ni Dr. Thomas Wang. Naalala ni Dean Zing na si Brian Ye ang madalas banggitin ng anak ni Wesley. Naalala niya rin ang away nila ni Brian Ye dahil sa alak. Gusto ni Dr. Zhao na ilipat si Brian Ye. Saan kaya? Hindi naman sila magkakilala ni Dr. Zhao. Nagkasala kaya si Brian Ye kay Dr. Zhao? Magandang pagkakataon ito para makapaghiganti si Wesley at makatulong kay Dr. Zhao. Hindi ko alam kung bakit gusto ni Director Zhao na ilipat ang doktor sa respiratory medicine. Nagkasala ba si Dr. Ye kay Director Zhao? Tanong ni Dean Zing, nakalmado pa rin ang mukha. Nagtataka ring napatingin ang binata kay Dr. Zhao. Hindi niya kilala si Brian Ye. Isang ordinaryong doktor lang ito, ano kayang ginawa nito kay Dr. Zhao? Magandang pagkakataon din ito para maparusahan si Brian Ye at makatulong kay Dr. Zhao. Hindi, sagot ni Dr. Zhao. Ililipat ko siya sa neurosurgery. Ano? Sabay na bulalas ni Dean Zing at ng binata. Akala nila ay mali ang narinig nila. Director Zhao, nagbibiro ka ba? Tanong ni Dean Zing. Hindi ako nagbibiro, malamig na sagot ni Dr. Zhao. Pero doktor po siya sa respiratory medicine, at wala naman siyang kinalaman sa neurosurgery, sabi ni Dean Zing. Kung kulang kayo sa assistant, mag-hire na lang po kayo ng iba. Siya lang ang gusto ko, matigas na sabi ni Dr. Zhao. Bakit kaya gusto ni Dr. Zhao na ilipat si Brian Ye sa neurosurgery? May gusto ba siya kay Brian Ye? Imposible naman. Ordinaryong doktor lang si Brian Ye, at hindi sila magkasinlaki ng mundo ni Dr. Zhao. Masyado namang mataas ang tingin ni Dr. Zhao sa sarili niya, at maraming nanliligaw sa kanya. Hindi naman siya mahilig sa lalaki. May isa lang posibleng dahilan, nagkasala si Brian Ye kay Dr. Zhao. Madali lang kay Dr. Zhao na maparusahan si Brian Ye. Pero dahil protektado si Brian Ye ni Dr. Wang, mas madaling maparusahan si Brian Ye kung nasa neurosurgery na siya. Nakita ni Dean Zing ang determinasyon ni Dr. Zhao. Maraming naisip si Dean Zing. Ganun din ang binata. Muli na binigyang diin ni Dr. Allison Zhao, ang taong ito ay dapat mailipat sa akin. Mas lalong nakumpirma ni Dean Robert Zing ang hinala niya sa mga sinabi ni Dr. Zhao. Director Zhao, hindi ko naman po kayo tinatanggihan, sabi ni Dean Zing, na mukhang wala nang magagawa. Ang problema lang po ay medyo mahirap ang paglipat ng taong ito. Ano ang kailangan? Sabihin mo lang. Sabi ni Dr. Zhao, na tumingin kay Dean Zing. Director Zhao, hindi naman po sa akin ang problema. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko, pero mahirap po ito. Alam niyo naman po na ang Department of Respiratory Medicine ay kay Dr. Thomas Wang. Matigas ang ulo ni Dr. Wang. Baka magalit siya sa paglipat, paliwanag ni Dean Zing. Magandang oportunidad ito para kay Dr. Ye. Bakit hindi na lang po siya mag-apply sa neurosurgery? Susulatan ko siya ng application, ilipat mo na lang, sabi ni Dr. Zhao, na nakakunot ang noo. Hindi po pwede, Director Zhao. Kailangan po niya mismo sumulat ng application, sabi ng binata, na tumulong kay Dean Zing. Ang hirap naman pala, sabi ni Dr. Zhao. Akala niya ay madali lang ang paglipat, pero hindi pala. Wala na po akong magagawa, Director Zhao. May mga regulasyon po ang ospital. Kahit ako po ang director, hindi ko po magawa ang lahat ng gusto ko. Makipag-usap na lang po kayo kay Dr. Wang. Pagkatapos niyo pong mag-usap, ililipat ko na po siya, sabi ni Dean Zing. Sige, tandaan mo yan, sabi ni Dr. Zhao. Umalis na siya nang hindi nagpapalim. Director Zhao, ingat po kayo. Sabi ni Dean Zing. Hindi siya nagalit kay Dr. Zhao. Nang mawala na si Dr. Zhao, nawala na ang ngiti ni Dean Zing. May kakaibang kislap sa mga mata niya. Ganun din ang binata. Director Zhao, ang sanggit naman niya. Sabi ng binata. Okay lang yan. Ganyan talaga ang mga may kakayahan, sabi ni Dean Zing. Lihim niyang iniisip na kung hindi si Dr. Zhao ito, baka matagal na niyang pinarusahan ito.
May pagkamuhi sa mata ng binata. Alam niya ang ugali ni Dinzing. Pero hindi siya nagpakita ng kawalang galang. Sige, gawin mo na ang sinabi ni Director Zhao. Ipaalam mo sa lahat ang kabutihan ni Director Zhao, sabi ni Dinzing. Maglaan tayo ng pera para sa Dr. Allison Zhao Emergency Fund. Sige po, sabi ng binata. Ano kaya ang mangyayari kina Dr. Zhao at Dr. Wang? Hindi naman ito problema ni Dinzing. Bumalik si Dinzing sa upuan niya at naisip ang pagkikita nina Dr. Zhao at Dr. Wang. Napangiti siya. Pagkalabas ng binata, tumawag ito sa telepono. Brian Ye, Doktor. Isang lalaking nasa gitnang edad ang nag-iisip sa opisina niya. Hanapin mo si Brian Ye. Nasa Department of Respiratory Medicine siya sa Third People's Hospital. Brian Ye, Doktor. Isang gwapong lalaki ang nagbabasa ng impormasyon tungkol kay Brian Ye sa telepono niya. Nag-aalala siya dahil kay Dr. Zhao. Baka may gusto si Dr. Zhao kay Brian Ye. O baka naghiganti lang si Dr. Zhao. Pero baka nagkakagusto na si Dr. Zhao kay Brian Ye. Baka sinadya ni Brian Ye na makuha ang atensyon ni Dr. Zhao. Gao Xiao, may nagkagusto ba kay Dr. Zhao? Tutulungan kita, sabi ng isang lalaki. Hindi na kailangan, sabi ng gwapong lalaki. Alamin mo ang detalye tungkol kay Brian Ye at ang relasyon nila ni Dr. Allison. Brian Ye. Sana wala kang masamang balak kay Dr. Zhao. Headline News. Ang kabaitan ni Dr. Allison Zhao, nag-viral. Kumalat agad ang balita sa buong Beijing Third Hospital, si Dr. Allison Zhao, ang sikat nating neurosurgeon, idodonate pala ang lahat ng bonus niya para sa isang emergency relief fund. Ang Dr. Allison Zhao Emergency Fund, ang pangalan. Aba, nag-viral agad sa lahat ng media. Online man o tradisyonal, puro papuri kay Dr. Allison. Pati Yanjing TV at National News Station, nag-report din. Biglang sikat na sikat si Dr. Allison at ang Beijing Third Hospital. Diyosa, ang tawag sa kanya, at ang ospital naman ay Hospital of Conscience. Tuwang-tuwa ang mga doktor at staff. Ang dami-daming kwentuhan tungkol kay Dr. Allison at sa kabaitan niya. Grabe, daan-daang libong piso ang idodonate niya. Pati nga mga lalaking doktor at mga nurses, bilib na bilib. Ang bait-bait niya, tapos ang ganda-ganda pa. Sabi ng isang nurse. Idol ko na siya. Dagdag pa ng isa. Samantala, punuan na ng reporters ang ospital. Ang ganda-ganda kasi ng istorya ni Dr. Allison, maganda, matalino, bata pa, parang superhero, kumpleto na. Pero si Brian Ye, abala sa outpatient clinic, ang huli na nakabalita. Isang hapon, habang naghuhugas ng kamay, may mga reporters na sumalubong sa kanya. Doc, pasensya na po, sabi ng isa, galing po kami sa Kyoto Evening News. Pwede po kayong makausap saglit. Nagulat si Brian. Akala niya mga kasamahan niya lang. Pero nang makita ang press IDs, napagtanto niyang mga reporter nga. Ah, sige po. Ano po ang itatanong ninyo? Tanong niya, medyo kinakabahan. Tapos, bigla niyang naalala, wala pong picture ha. Hindi po ako photogenic. Baka matakot kayo. Napanganga ang reporter. Pangit daw ba ito? Isip niya. Sir, mga reporter lang po kami, walang camera. At hindi po namin gagamitin ang picture ninyo kung ayaw ninyo. Ay, ganun po ba? Sige po, itanong nyo na lang po, nakahinga ng maluwag si Brian. Ayaw na ayaw niya talagang ma-feature sa balita. Ang reporter naman, nakahinga na rin ng maluwag, at tinanong na niya, anong department po kayo? Respiratory medicine po. Hindi nyo po ba nakita yung malaking sign sa labas? Tanong ni Brian, nagtataka. Ang reporter, napabuntong hininga sa loob. Kilala niyo po ba si Dr. Allison? Opo, sagot ni Brian, curious. Bakit po? Kilala niyo rin po ba siya? Halos mapamura ang reporter. Siyempre, kilalang kilala na siya. Bilang kapwa doktor, ano po ang masasabi niyo sa kanya? Ang galing-galing po niya, sabi ni Brian. Doc, pwede po bang maging mas specific? Tanong ulit ng reporter. Nag-isip si Brian. Napakasipag po niya, napakagaling na surgeon, at ang laki ng potential. Bilib na bilib po ako sa kanya. Sumuko na ang reporter. Salamat po, Doc. Hindi na po namin kayo guguluhin. Si Brian naman, litong-lito, pinanood lang ang reporter na lumipat sa ibang tao. Ano daw yon? Paglabas niya ng banyo, nakasalubong niya si Nurse Sarah Lynn. Nurse Sarah, ano yung nangyari kanina? Bakit puro kay Dr. Allison ang tanong ng reporter?
Nanlaki ang mata ni Sarah. Dokye? Hindi nyo pa alam. Idon-init ni Dr. Allison Zhao lahat ng bonus niya para sa emergency fund. Grabe ang balita. The Goddess of Yanjing, ang tawag sa kanya tunay na bayani. Namula si Brian. Ay, ang dami ko kasing ginagawa nitong mga nakaraang araw, wala na akong oras sa balita. Check nyo na lang po sa website ng ospital o sa phone nyo, Doc, sabi ni Sarah, naawa na. Grabe naman yung pagiging busy mo. Nahihiyang nagpaalam si Brian at dali-daling bumalik sa opisina. Chinek niya ang website ng ospital at naintindihan na kung bakit ganoon makatingin sa kanya si Sarah. Ang daming balita tungkol kay Dr. Allison at sa ospital nila. Grabe rin pala si Director Zhao. Naisip niya, humanga. Ang laki ng puso niya. Bilang doktor at dating surgeon, alam na alam niya kung gaano kalaking tulong ang emergency fund na yun, magiging malaking tulong yun sa maraming pasyente. Halos isang buwan na si Brian sa ospital, at napansin niya ang isang karaniwang problema sa maraming ospital, isang problema na madalas magdulot ng alitan sa pagitan ng mga doktor at pasyente, ang sistema ng emergency. Kailangan sundin ang mahigpit na proseso, at kailangang mabayaran muna ang lahat bago magsimula ang paggamot. Ibig sabihin, hindi magagamit ng mga doktor ang mga gamit ng ospital, operating room, kagamitan, gamot, hanggat hindi nababayaran ang pasyente. Ang problema. Ang mga pasyenteng nangangailangan ng agarang lunas ay kadalasang nasa kritikal na kondisyon. Walang sino man ang kayang mag-atubili. Madalas, nawawalan ng pagkakataon ang mga pasyente na mabuhay dahil sa mga prosesong ito, na nagdudulot ng pagsisisi at sisihan. Madalas sisihin ng mga pamilya ang ospital na inuuna ang pera kaysa sa buhay. Ang ospital naman, frustrated din. Mahalaga ang bayad ng mga doktor, pero mahal din ang gamot at kagamitan. Dahil dito, palaging may tensyon sa pagitan ng mga pasyente at ng ospital. Tapos, nagbago ang lahat dahil sa pondo ni Dr. Allison Zhao. Nagkaroon ng green lane, kaya mabilis na natutulungan ang mga pasyente gamit ang pondo. Pwede nang magbayad ang mga pamilya mamaya. Nagulat si Brian. Hindi niya inaasahan ang ganitong kabaitan kay Dr. Allison. Nakonsensya pa siya. Noong interview, dapat pala'y binanggit niya ang kabaitan nito. Habang iniisip niya kung hahanapin pa niya ang reporter para linawin ito, bumukas ang pinto ng klinik, at dumating na ang susunod na pasyente. Mang Renato, bati ni Brian, nakuha niyo na po ba ang resulta ng test niyo? Si Mang Renato Huang pala, ang middle-aged man na ang ubo ay matagal na niyang iniisip. Opo, Doc. Inabot ni Mang Renato Huang ang film kay Brian. Sinuri ni Brian ang film, at sumeryoso ang mukha niya. Naisip na niya ang lahat ng posibleng dahilan ng ubo, pero hindi ito. At medyo bata pa naman si Mang Renato. Nakaramdam siya ng pagkagulat at ginhawa. Nahanap na ang dahilan, pero seryoso pala ito. Kinakabahan na si Mang Renato ng mga nakaraang araw dahil sa paulit-ulit na pag-ubo. Nanghihingi na rin siya ng tulong sa ibang doktor, pero sinabihan siya na si Brian ang pinakamagaling. Kung hindi kayang mahanap ni Brian ang dahilan, wala nang makakaalam. Kaya bumalik siya kay Brian bilang last resort. Nang makita ang ekspresyon ni Brian, namutla si Mang Renato. Mang Renato, panimula ni Brian, matapos maingat na suriin ang scans. Doc, ano pong sakit ko? Malala po ba? Nanginginig ang boses ni Mang Renato. Malala po, pagkumpirma ni Brian, tumango ng dahan-dahan. Doc, kailangan niyo po akong tulungan. May mga magulang akong matanda at mga anak na bata, naiiyak na sabi ni Mang Renato. Mang Renato, kumalma lang po kayo. Kahit malala, hindi naman po sigurong wala ng lunas. Ang ubo niyo po ay posibleng dahil sa problema sa central nervous system. Sa tingin ko po, may kinalaman ito sa ugat sa utak niyo. Kailangan ko po kayong i-refer sa neurosurgery. Doc, ibig niyo po bang sabihin, tumor? Namutla si Mang Renato. Parang sentensya ng kamatayan ang mga salitang, ugat sa utak, at neurosurgery. Hindi pa po natin masasabi ng sigurado, nag-alinlangan si Brian, nakikita ang takot ni Mang Renato. Alam niya kung paano nakakaubos ng lakas ang takot. Gusto niya sanang iwasan ang pagsabi ng totoo, pero bilang doktor, responsibilidad niyang sabihin ang katotohanan. May nakita siyang shadow sa scans, at mukhang tumor nga. Pero Mang Renato, hindi pa po tiyak. Huwag po kayong masyadong mag-alala. Ang shadow ay maaaring iba pang dahilan. Kailangan po natin ng karagdagang pagsusuri sa neurosurgery.
He then recommended Dr. Allison Zhao. Si Dr. Allison Zhao po ang pinakamagaling na neurosurgeon sa ospital natin. Nakita nyo na rin siguro siya sa balita nitong mga nakaraang araw. Kaya niya kayong matutulungan. Salamat po, Doc. Pasasalamat ni Mang Renato. Walang anuman po. Ito po ang referral kay Dr. Allison. Sabihin nyo na lang po na ako ang nag-refer sa inyo. Nagdagdag pa si Brian ng note, para masiguradong makakapunta si Mang Renato kay Dr. Allison, na sikat ngayon. Umalis si Mang Renato, paulit-ulit na nagpapasalamat kay Brian. Pinanood ni Brian ang pag-alis nito, puno ng pag-aalala ang mukha. Hindi siya nag-aalala kung tatanggapin ni Dr. Allison ang kaso. Pero nag-aalala siya sa kalagayan ni Mang Renato. Ang shadow ay nasa delikadong lugar, at kahit hindi cancerous, mahirap at magastos ang paggamot. Bamantong hininga siya. Isang doktor lang siya, hindi Diyos. Nakaramdam siya ng kawalan ng pag-asa na madalas niyang maramdaman kapag nakakaharap ang malalang sakit. Sana ay iba ang mga bagay-bagay, na ang mga batang buhay ay hindi kinukuha ng ganoon kalupit. Naalala niya ang isang pasyenteng may lung cancer, 17 taong gulang lang. Umiling siya, inalis ang mga emosyon. Huminga siya ng malalim, pinilit ngumiti, at sinalubong ang susunod niyang pasyente. Ang kaya lang niyang gawin ay ang pagalingin ang bawat pasyenteng nagtitiwala sa kanya. Ang iba pa, mamaya na lang. Ang ideya ng emergency fund ay mula sa isang kathang-isip na karakter. Maraming ang ospital sa totoong buhay ang nakakaranas ng mga ganitong hamon. Ito ay kathang-isip na pag-aaral sa isang komplikadong issue. Direktor Zhao. Hello? Hello? Patawad? Napaghintay ko pa kayo. Pagkakita kay Dr. Allison Zhao na nakaupo sa sofa ng opisina, masiglang sinalubong ni Dr. Thomas Wang si Dr. Allison. Kakagaling lang niya sa ward nang matanggap ang balita, at palihim niyang hinulaan kung bakit kaya nandito si Dr. Allison. Sigurado siyang may kinalaman ito sa mga balita tungkol sa kanya. Direktor Wang, kumusta po? Magalang na binati rin ni Dr. Allison si Dr. Thomas Wang. Kilala niya si Dr. Thomas Wang, isang doktor na hinahangaan niya. 20 taon na ito sa North Suburb No. 3 hospital, at masasabing siya ang nagtayo ng Department of Respiratory Medicine. Mayroon siyang malaking respeto kay Dr. Thomas Wang. Mas mataas pa ang respeto niya rito kaysa kay Dean Robert Zing. Direktor Zhao, bihira kayong pumunta rito. May kailangan po ba kayo sa akin? Tanong ni Dr. Thomas Wang, may pagtataka sa boses. Hindi niya maisip kung bakit pupunta si Dr. Allison sa kanya. Nang sabihin sa kanya ng nurse na hinahanap siya ni Dr. Allison, akala niya'y nagkamali ito. 2 beses pa niyang tinanong para makasiguro. Nagmadali siyang bumalik sa opisina matapos makarinig ng balita tungkol kay Dr. Allison. Ang respiratory medicine at neurosurgery ay magkaiba ang larangan. Minsan lang silang nagtutulungan, tulad noong kaso ni Mr. Feng na may brain lesion. Pero bihira ito, at kahit magtulungan sila, hindi naman kailangan pumunta mismo si Dr. Allison para humingi ng tulong. May isang bagay po sana akong hihingi ng tulong sa inyo, Direktor Wang. May gustong ilipat mula sa inyo. Diretsahang sabi ni Dr. Allison. Ilipat. Halos hindi makapaniwala si Dr. Thomas Wang. Direktor Zhao, ibig niyo pong sabihin, ililipat niyo ang isang tao mula sa akin papunta sa inyong neurosurgery department. Magkaiba talaga ang respiratory medicine at neurosurgery. Lilipat siya ng tao mula sa kanya. Burwan ba ito? Kahit mga doktor, o mga nurse, magkaiba ang larangan nila. Kahit parehong nurse, malaki ang pagkakaiba ng trabaho sa iba't ibang department. Maliban na lang kung mga janitor, pero hindi naman kailangan humingi pa si Dr. Allison ng permiso sa kanya para sa janitor. Sa posisyon ni Dr. Allison ngayon, isang salita lang niya, tapos na ang paglipat. Hindi naman siguro siya mapapahiya kay Dr. Thomas Wang dahil sa isang janitor. Opo. Sagot ni Dr. Allison. Sino po ang gustong niyong ilipat, Direktor Allison Zhao? Tanong ni Dr. Thomas Wang, nagtataka pa rin. Si Dr. Brian Ye. Mahinahon na sabi ni Dr. Allison. Sana po ay payagan niyo. Direktor Zhao, nagbibiro po ba kayo? Natatawang sabi ni Dr. Thomas Wang. Hindi po nakakatawa ang biro niyo. Hindi po ako nagbibiro. Umiling si Dr. Allison. Pero, Direktor Zhao, alam niyo naman po na magkaiba ang larangan ng respiratory medicine at neurosurgery. Ano pong gagawin niyo kay Dr. Ye? Seryosong tanong ni Dr. Thomas Wang. May dahilan po ako. Saglit na huminto si Dr. Allison.
Hindi niya masabi na magaling si Brian Ye sa surgery. Kahit sabihin niya, hindi naman maniniwala ang iba. At kahit may ebidensya siya, hindi niya ito pwedeng ilabas ngayon. Para siyang nakasakay sa tigre. Ang nangyari noong operasyon ay nakaapekto sa reputasyon ng ospital. Kahit gusto niyang tanggalin, hindi na niya magawa. Patawad po, Director Zhao, pero si Dr. Ye ang backbone ng Respiratory Medicine Department. Kung wala kayong magandang dahilan, hindi ko siya papayagang lumipat. Matigas na sabi ni Dr. Thomas Wang. Magalang si Dr. Thomas Wang kay Dr. Allison, hindi dahil sa mga chismis tungkol sa background nito, kundi dahil hinahangaan niya ang medical skills nito at ang emergency fund. Kung hindi dahil sa ugali at kakayahan ni Dr. Allison, kung iba ang humingi nito, baka nasigawan na niya ito. Si Brian Ye ang pinakamahalagang doktor sa respiratory medicine. Ang paglipat nito ay parang pagputol ng kamay niya. Maraming beses na siyang tinulungan ni Brian Ye sa mga mahirap na kaso. Madalas magbigay si Brian Ye ng magagandang ideya na nakakatulong sa kanya. Nasanay na siya kay Brian Ye. Kapag may mahirap na pasyente, agad niyang naiisip si Brian Ye. Isang salita lang ni Dr. Allison, kukunin na si Brian Ye. Parang pinuputol ang laman at braso niya. Angkop po si Dr. Ye sa neurosurgery, kaya gusto ko po siyang ilipat doon. Hindi inaasahan ni Dr. Allison ang matigas na pagtanggi ni Dr. Thomas Wang. Alam niya na makatwiran ang pagtutol nito. Kung siya ang nasa posisyon ni Dr. Thomas Wang, hindi rin siya papayag kung walang maayos na dahilan. Pero ano ang gagawin niya? Hindi niya masabi ang tunay na dahilan. Pagkatapos ng ilang sandali, may naisip si Dr. Allison. Director Zhao, hindi po ako kumbinsido sa dahilang iyan. Mahinahon na sabi ni Dr. Thomas Wang. Huwag na po ninyong isipin pa. Hindi ko po papayagan na lumipat si Dr. Ye. Angkop kay Dr. Brian ang neurosurgery. Kaya gusto niya itong ilipat. Kahit totoo man ang sinabi ni Dr. Allison, hindi ito sapat na dahilan para pumayag si Dr. Thomas Wang. Para kay Brian Ye man o para sa respiratory medicine, hindi niya hahayaang lumipat si Brian Ye dahil lang doon. Abangan ang susunod pang mga kabanata ng The Mysterious Intern.